Good day. Let us talk about the kinds of quantitative research. So for our review, we have 5 most common kinds of quantitative research. We have the descriptive, correlational, ex post facto, quasi-experimental, and experimental. The first one is the descriptive. So the descriptive is to observe and report a certain phenomenon. So we are just describing what is the number of the variables that is being asked in the research paper or in your research study. So for example, in an experimental research, your questions is about the age, sex, and income. So in the questionnaire, after you gather all the answers from your respondents, you will just count how many male, how many female, how many ages 17, 18, 19, 20, and maybe you may also count the numbers of the respondents about their income. How many of them have the income below 10,000 or upper 50,000 in a month. So the goal here is just to measure the variable as they occur. So there's no relationship, no experimentation, or asking in this type of research. So sample title, Assessing Nurses' Attitude Towards Death and Caring for Dying Patient in a Comprehensive Cancer Center. So in here, they will just use descriptive statistics. So for example, percentages. So in the sample title, they have to assess the nurses' attitudes toward their death and caring. For whom? For dying patients in a comprehensive center. Ano ang inaaral dito sa study nito? Yung attitude ng mga nurses. Kanino? Doon sa mga dying patient and comprehensive cancer patients. Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang correlational research. Keyword, relationship. So the correlational determine the nature of relationship between variables without looking into the cause. So ang variable po dito, ay dalawang data na kung saan ay nakikita natin na maaaring may relasyon sa isa't isa o maaaring wala. So for example, the age. Kung tumataas ba ang age ng isang tao habang siya ba umiidad, lalo ba siyang tumataba? O habang siya ay umiidad, lalo siyang tumatangkad? So age maybe have relationship or relations with the weight. Age with the height. Okay po. So, paano tayo mag-gather ng data sa correlational? Pwedeng questionnaire, pwedeng test, pwedeng observation. So, for example, the relationship between the service quality and customer satisfaction in the telecommunication industry. Meron daw bang relasyon ang service quality at ang customer satisfaction? So, in a research paper, pwede magsulat ng iba't ibang quality at doon malalaman kung saan nasasatisfy ba ang mga customer sa binibigay na service ng mga employees sa isang business or in the telecommunication industry. Okay, ano naman ang ex post facto? So, ang ex post facto, ibig sabihin nito ay after the fact. So, anong purpose nito? Tukuyin ang posibleng sanhi ng isang outcome sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga data. So, dito walang manipulation o walang independent variable. Dito ay retrospective siya. Nagpabalik tanaw dito ang isang researcher. Gumagamit ng mga existing group. So, for example, age, sex, and other examples, mga situations katulad ng mga trauma survivors. At ang katangian nito ay walang random assignment. So, halimbawa po nito, example, as a researcher, gusto niyo malaman kung nakaka-apekto ba ang socio-economic status sa academic performance ng mga estudyante. So another example, kung ang exposure ba sa pollution ay maaari bang maka-apekto ito upang magkaroon ng mga respiratory diseases. Other example, kung nakaka-apekto ba ang childhood neglect doon sa pagkakaroon ng adult relationship. Okay, dito naman tayo sa quasi-experimental. Ang quasi-experimental, ito ay isang uri po ng isang research na medyo kahawig sa experimental research. Ngunit wala siyang random assignment. So, sa treatment at control group. So, ang purpose po nito ay tukuyin kung may effect ba ang isang intervention o isang pangyayari sa isang outcome. Dahil sa true experiment, gumagamit tayong control and experimental. Meron din tayo doong random assignment, kaya mas mataas ang internal validity. Pero sa quasi-experimental, walang random assignment. Kaya mas maraming mga confounding variables that could affect the dependent variable. So, saan natin ginagamit ang quasi-experimental? So, ginagamit natin ito upang magkaroon ba, upang mas practical, mas ethical, at may mataas na correlation sa dalawang grupo. Pero, ang weaknesses po ng isang quasi-experimental ay mas mataas ang confounding variable at mas mababa naman ang internal validity. So, pag sinabi naman natin internal validity, ang internal validity, ito naman ay capability ng isang research na nagpapatunay na ang nagbabago ang dependent variable base talaga sa independent variable. So, kung mas mataas ang confounding variables, na ang ibig sabihin ay may iba pang factors na nakaka-apekto kung bakit nagbabago ang dependent variable. So, yun naman ang kailangan i-try as much as possible dito sa quasi-experimental. No? So, kaya hindi lahat ng research ay dapat puro quasi. So, depende ito sa isang sitwasyon. So, may mga sitwasyon na ang kailangan ay quasi-experimental, ex post facto, correlational, at descriptive. Okay, para naman dito sa experimental research, ito ay isang uri ng research design na kung saan ang researchers ay nagkakaroon ng manipulation. Saan? Sa independent variable. At gumagamit naman ng random assignments upang malaman naman ang effect nito doon sa dependent variable. So, dito, nagkakaroon ng mataas na internal validity na kung saan talagang nakaka-apekto ang ginagawang manipulation sa independent variable doon sa dependent variable.
So ano bang katangian ng isang experimental research? Una, anong kanyang characteristic? Meron siyang dome assignment, meron siyang control group, merong manipulation, at merong mataas na internal validity. Na kung saan mataas ang evidences na ang resulta ay almost, no? O mataas ang resulta because doon sa ginagawang manipulation. Kaya nagkakaroon ng pagbabago doon sa dependent variable. So para saan naman experimental research? Pag experimental research, mas madalas na replicable ito para mas matibay ang results. Kaya sa experimental research, talagang critical ang paggawa ng mga procedures na dapat kahit hindi siya nag-research o hindi siya mismo gumawa nung experiment na yun, ay kaya niyang makagawang muli dahil malinaw ang nakasulat sa experimental procedure. Okay, so halimbawa, tayo magko-collect ng experiments, so tayo ay magte-test. So sa ating ginagawang experimental research, nagpo-provide tayo at nag-identify tayo ng mga iba't ibang test na tugma doon sa ating ginagawang research or pinili natin na gagawin. So for example, kung gagawa tayo ng water filter system, so una, anong pwede natin i-test doon? Pwede tayong mag-test ng mga paano i-test kung lumilinis ba yung tubig. So for example, pwede ba tayong gumawa ng isang test, dadalhin natin sa mga laboratory testing center to identify kung ilan ba yung kanilang total coliform, nabawasan ba yung mga impurities. So kung malaki ang numbers ng pagkakaiba from initial to final, ibig sabihin malaki ang tsansa na effective ang ginagawa mong water filter system. At hindi lang naman yung water quality ang dapat natin i-test, kundi yung mismong in-innovate mong gamit. So for example, water quality system. So kailangan dyan ay isama rin natin kung gaano ba kapunctional o usable yung ginagawa mong water filter system. So pwede tayong mag-test ng flow rate nung water system. So para malaman natin kung kaunti ba masyado ang inilalabas ng tubig from doon sa pagbuhos at tumadaan-daan doon sa mga layers hanggang doon makarating siya doon sa inyong measuring cup. So titingnan natin kung ilang ml ba ang tumatapon o bumabagsak doon sa measuring cup in every minute. So ito ay isang mga halimbawa ng experimental research na kung saan ang mga data pa rin ay numbers. Kaya under pa rin siya ng quantitative research. O kaya uulitin ko, ang mga common na quantitative research ay descriptive, correlational, post facto, quasi-experimental, and experimental.